Magandang umaga po. Ito ang aming pag-uulat, reflektibong sanaysay at agenda. Reflektibong sanaysay. Ang reflektibong sanaysay ay isang uri ng sulatin na nagpahayag ng personal na karanasan, damdamin at pagninilay sa isang tao sa isang partikular na pangyayari, karanasan, aralin o isyu. Layunin nito ang pagpapakita ng malalim na pag-unawa at pagsusuri mula sa sarili pananaw. Ang reflektibong sanaysay ay isang uri ng sulatin kung saan ibinabahagi ng manunulat sa kanyang karanasan, damdamin at pagninilay tungkol sa isang paksa. Hindi lang basta kwento ito. Ang mahalaga ay ang malalim na pag-unawa at sariling pananaw na ipinapakita at nagbigay ito na masalamin ang sariling pag-isip at damdamin at makita ang aral o kahalagaan ng karanasan at makapag-ambag ng personal na pananaw sa isang isyu o tema. Katangian o kalikasan. Personal. Batay sa sarili, karanasan o damdamin ng manunulat. Subjektibo. Hindi objektibo, nakasalaylay sa pananaw ng may akda. Mapanuri. May pagsusuri at pagmumuni-muni sa karanasan. Nagmuni-muni. Naglalaman ng sarili, pag-iisip at natutunan. Personal. Nakabatay sa sarili, karanasan, damdamin o saloobin ng manunulat. Hindi ito informal na kwento lang. May lalim na pagninilay. Subjektibo. Nakadepende sa pananaw ng manunulat. Hindi ito objektibong ulat. May emosyon, opinyon at sariling interpretasyon. Halimbawa, para sa akin, ang katahimikan ng gabi ang pinakamatapat na kaibigan. Dito ko narinig ang tunay kong damdamin. Mapanuri. May pagsusuri o pag-uusisa sa karanasan. Hindi lang basta ikinuwento, kundi sinuri kung bakit ito mahalaga o may epekto. Halimbawa, sa simpleng pagtulong ko sa isang matanda tumawid, napagtanto kong ang kabutihan ay hindi kailangang malaki. Ang maliit ay may bigat kung mula sa puso. Nagmuni-muni. Ito ay naglalaman ng malalim na pag-iisip, pagninilay at mga natutunan mula sa karanasan. Halimbawa na lang, sa bawat pagkatalo ko sa paligsahan, natutunan kong hindi sukatan ng halaga ang trope, kundi ang tapang na bumangon muli. Uri o anyo. Una, akademikong refleksyon, pagninilay tungkol sa natutunan mula sa klase, proyekto o karanasang pang-edukasyon. Pangalawa, personal na refleksyon, nakatuon sa sariling damdamin, karanasan o mahalagang pangyayari sa buhay. Pangatlo, kultural o panlipunang refleksyon, pagmumuni tungkol sa mga isyu, panlipunan o pangkultura. Akademikong reflection. Ito ay pagninilay na kaugnay sa mga natutunan sa klase, proyekto o anumang karanasang pang-edukasyon. Layunin nitong ipakita kung paano nakaapekto ang kaalaman sa pag-unawa ng mag-aral. Personal na refleksyon. Ito ay nakatuon ito sa sariling damdamin, karanasan o mahalagang
pangyayari sa buhay. Ginagamit ito upang mas maunawaan ang sarili at ang mga emosyon. Kultura o panlipunang refleksyon. Ito ay pagmumuni hingil sa mga isyong panlipunan o pangkultura. Layunin nitong suriin ang mga karanasan ng lipunan at ang papel ng individual sa mga isyong ito. Layunin, mapaunlad ang kakayahang magmuni-muni at magpahayag ng damdamin. Ito ay layunin nitong sanayin ang manunulat na mag-isip ng malalim tungkol sa karanasan at maipahayag ang tunay na damdamin, takot, saya, lungkot, pag-asa at iba pa. Maisalalim ang natutunan o pagbabago mula sa isang karanasan. Ito ay mahalaga ang paglalantad ng aral o pagbabago sa sarili kung paano nakaepekto ang karanasan sa pananaw, ugali o desisyon ng manunulat. Makapagbahagi ng sariling pananaw o relasyon. Ito ay layunin ding maipahayag ang sariling pag-unawa o paniniwala na nabuo mula sa karanasan. Hindi ito basta kwento, ito'y paglalantad ng mas malalim na pagtingin. Bahagi. Una, panimula. Ipinapakita ang karanasan pagmumunihan. Pangalawa, katawan, detalyadong paglalahad ng karanasan, damdamin at mga natutunan. Ikatatlo, wakas, buod ng mga relasyon at epekto ng karanasan sa sarili. Mayroon akong halimbawa sa bahagi. Pamagat, pagkatuto sa online class. Panimula, noong nagsimula ang online class, ako ay nabigla at nahirapan sa bagong paraan ng pag-asa. Dito ipinakilala ang karanasang pagmumulan ng sanaysay. Maaaring banggitin ang lugar, panahon o damdaming naramdaman sa simula ng karanasan. Katawan. Isa sa mga hamon ay ang mahinang internet sa kawalan ng pisikal na ugnayan sa mga guro at kaklase. Ngunit natutunan kong maging mas responsible sa oras at mas mapanagot sa sarili kong pagkatuto. Dito, inilalahad ng detalyado ang karanasan, ano ang nangyari, ano ang naramdaman, at ano ang natutunan. Maaaring gumamit ng paglalarawan, damdamin at pagninilay. Wakas, sa kabila ng lahat, napagtanto kong ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa silid-aralan, kundi sa kakayahan nating mag-adjust sa pagbabago. Sa kabila ng lahat, napagtanto kong ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa silid-aralan, kundi sa kakayahan natin mag-adjust na pagbabago. Dito inilalahad ang buod ng mga realization o epekto ng karanasan sa sarili. Maaaring banggitin ang pagbabago sa pananaw, ugali o layunin sa buhay. Ang susunod naman ay agenda. Ang agenda ay isang listahan ng mga paksang tatalakayin sa isang pagpupulong. Ito ay gabay upang masiguro ang maayos at organisadong daloy ng diskusyon. Ito rin ay nagtatakda ng mga layunin ng pulong. Ang agenda ay parang roadmap o gabay ng isang pagpupulong. Ito ang nagsasaad kung ano-ano ang mga paksang tatalakayin, kailan ito tatalakayin, at sino ang mangunguna sa bawat bahagi. Listahan ng mga paksang tatalakayin.
Ito ang mga paksa o isyu na kailangan pag-usapan sa pulong. Halimbawa, proyekto sa barangay, problema sa paaralan, plano para sa outreach. Gabay upang masigurong maayos at organisadong daloy ng diskusyon. Ang agenda ay tumutulong para hindi magulo o paligoy-ligoy ang usapan. Alam ng lahat kung ano ang susunod na paksa, kaya mas mabilis at epektibo ang talakayan. Nagtatakda ng mga layunin ng pulong. Pinapaalala ng agenda kung bakit nagtipon ang guro. Nakakatulong ito para manatili sa tamang direksyon at hindi lumihis sa pakay ng pulong. Katangian o kalikasan, organisado, maayos na pagkakasunod-sunod ng mga paksa, may estruktura, may takdang oras paksa at tagapagsalita. Nakaplano, gabay upang hindi lumihis sa layunin ng pulong. Organisado, ibig sabihin maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga paksa o bahagi ng pulong. Hindi sabay-sabay o magulo ang usapan, may sistema kung paano tinatalakay ang bawat paksa. Halimbawa naman, may opening remark muna tapos agenda saka diskusyon. May estruktura, may malinaw na balangkas o format ang pulong. Kasama rito ang takdang oras, paksa, at tagapagsalita. Tinutulungan nito ang mga kalahok na malaman kung ano ang aasahan at kailan sila magsasalita o pakikinig. Nakaplano, may gabay o plano bago naman magsimula ang pulong. Layunin nito na manatili sa tamang direksyon ang talakayan at hindi lumihis sa pakay ng pulong. Halimbawa naman, kung ang layunin ay pag-uusapan ang proyekto sa barangay, hindi dapat mapunta ang usapan ang ibang isyu tulad ng personal na problema. Uri o anyo. Una, formal na agenda para sa opisyal na pulong ng organisasyon, paaralan o kumpanya. Ang formal na agenda ginagamit sa mga opisyal na pulong ng organisasyon, paaralan o kumpanya. May maayos na format, oras at tala ng mga paksa. Karaniwang may facilitator o taga-pangulo. Pangalawa, di formal na agenda para sa simpleng pagpupulong ng grupo o proyekto. Ang di formal na agenda ay ginagamit sa simpleng pagpupulong ng grupo o proyekto. Hindi kailangan sobrang istrikto, mas flexible at informal ang daloy. Layunin o gamit. Magbigay ng gabay o plano sa takbo ng pagpupulong. Ang layunin na ito ay tumutukoy sa pagbibigay ng malinaw na direksyon kung paano tatakbo ang pagpupulong. Sa pamamagitan ng agenda o talaan ng mga paksa, nagkakaroon ng organisadong daloy ang talakayan. Pangalawa, masiguro na lahat ng paksa ay mapag-usapan sa takdang oras. Ito ay tumutukoy sa kahalagaan ng oras sa pagpupulong. Ang agenda ay tumutulong upang hindi lumampas sa oras at masigurong lahat ng mahalagang paksa ay matalakay. Pangatlo, maiwasan ang pagkaligaw sa paksa o pagkaantala. Ang agenda ay nagsisilbing gabay upang manatili sa tamang paksa. Kapag may agenda, naiiwasan ang mga usapang labas sa paksa o mga hindi inaasang pagkaantala. Bahagi ng agenda. Una, pamagat ng pulong. Pangalawa, pitsa at oras.
Pangatlo, lugar ng pulong. Pang-apat, layunin ng pulong. Pang-lima, lista ng mga dadalo. Pang-anim, mga paksang tatalakayin. Pang-pito, takdang oras sa bawat paksa. Pang-walo, tagapagsalita o facilitator. Mayroon akong halimbawa sa bahagi ng agenda. Halimbawa ng agenda. Pulong sa pagpaplano para sa buwan ng wika. Pamagat ng pulong. Pulong para sa pagpaplano ng mga gawain sa pagdiriwang ng buwan ng wika 2025. Pitsa at oras, Nobyembre 8, 2025, Biyernes, 3 ng hapon. Layunin ng pulong, silid-aralan ng Grade 12 Youth. Layunin ng pulong, magplano ng mga aktibidad para sa buwan ng wika. Magtalaga ng mga komite at responsibilidad. Magtakda ng schedule ng mga gawain. Magbuo ng tema at pamagat ng programa. Listahan ng mga dadalo, punong guro, mga guro sa Pilipino, opisyal ng SSLG. Mga paksang tatalakayin, tema at pamagat ng programa, kalendaryo at aktibidad, budget at mga kailangang kagamitan, pagbuo ng mga komite. Takdang oras sa bawat paksa, tema at pamagat 50 minuto, kalendaryo at aktibidad 20 minuto, budget at kagamitan 50 minuto, komite at tungkulin 20 minuto. Tagapagsalita o facilitator. Ma'am Mary Sinbinco Sibua, tagapangulo ng komite sa buwan ng wika. Dito nagtapos ang aming pag-uulat. Maraming salamat.